this opportunity na paliwanag itong kasi naging issue ngayon yung tinatawag na other charges. No? Ang tanong, ano ba yung batayan nito at ano yung basehan. So unahin ko lang yung lifeline subsidy rate na may halaga na 1 centavo per kilowatt hour. Ito po yung national subsidy, ibig sabihin sa buong bansa, na 1 centavo per kilowatt hour na cross-subsidy, kinukuha o kinukolekta mula sa mga end users na subsidizing para magbigay ng assistance dun sa mga 4Ps beneficiaries at certified marginalized users. 100% yung discount po ng mga mahihirap nating kababayan dun sa consumption na within 50 kilowatt hours a month. At partial discounts naman para sa mas mataas na consumption. Ang fund administrator nito, Power Sector's Assets and Liabilities Management. Ang enabling law, itong RA 11552 o yung lifeline rate extension and enhancement. Punta naman po tayo dito sa senior citizen subsidy. Ito po yung subsidiya na provided ng lahat ng DU customers para ma-cover ho yung 5% discount dun sa electricity ng mga senior citizens na ang konsumo ay hindi higit sa 100 kilowatt hours kada buwan. At 50% discount dun sa mga tinatawag na senior citizen centers. So, tulong po ito para sa mga lolo't lola, sa mga nakatatanda, sa mga seniors na nangangailangan ng tulong. Ang enabling law, RA 9994 o yung Expanded Senior Citizens. Kapalo pa rin po sa batas. Fit all of feed-in tariff allowance. Ito naman yung uniform charge sa lahat ng consumers supplied ng distribution at transmission network para sa halaga o cost ng promoting ng renewable energy development. At ito makikita nyo sa bill nyo as feed-in tariff o feed. Transco po ang fund administrator. Ang enabling law, Republic Act 9513 o yung Renewable Energy Act. So nakapaloob din po sa batas. Green Energy Auction Allowance o yung JAOL. Ito naman po yung uniform charge to all consumers na sinusuplayan ng distribution or transmission network para sa cost ng promoting renewable energy development. Pero nationwide ay may mga paakibat na batas na siyang basehan kung bakit pinokolekta hindi lang ng Meralco, ng lahat ng distribution utilities at electric cooperatives. So, sana sa pamamagitan po nitong aming explanasyon, hindi po kami magsasawa magbigay ng information. Maintindihan ho ng mga kababayan natin ano ang batayan na to. Meralco, sumusunod lang kung ano yung alituntunin at ano yung provision sa batas sapagkat kami po ay isang regulated entity. Ano ho yung utos na magagaling po sa pamahalaan batay sa nakatakdang alituntunin na batas ay susundan po namin. Yun lamang po, maraming salamat.